Alalahanin ko ang lahat ng magsitayo para sa ating unang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, gabayan niyo po kami at ang mga mag-aaral sa aming munting aralin ngayon. Sana po ay mas marami pang matutunan ng mga bata. Yun lamang po at maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Kamusta kayo? Ako nga pala si Binibining Diyos at ako ang magiging guro ninyo sa Araling Panlipunan 4. Wagas na yaman, ating alagaan, di mo man makita, malungkot na siya, magputol ng puno, wag na nating gawin, kung magtatanim sana, lilinis ang hangin. Ang mga dagat ay wag nating dumihan, para mga isda mayroon pa ring tirahan. Magtipid ng tubig para di mauhaw ang basura. Ngayon, para sa pagtatala ng lumiban sa klase, isa-isa kong tatawagin ang inyong mga pangalan at sasabihin niyong, nandito po ako, Binibining Diyos, kayo nga. Magaling. Unang pangalan, Hannah. Magaling. James. Magaling. Jazz. Magaling. Mukhang kayong lahat ay hindi lumiban sa ating klase. Kaya naman, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng magaling clap. Alam nyo ba kung ano ang magaling clap? Sundan nyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! 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 Ngayon, bago kayo magsiupo, maaari nyo bang tingnan ang ilalim ng inyong mga upuan at kung meron kayong makikitang basura, ay pakitapon na lang. Ngayon, para sa ating pamantayan, maaari nyo bang basahin ang unang pamantayan? Makinig! Pakinggan ng guro at mga kaklase kapag sila ay nagsasalita. Pangalawa, umupo ng maayos. Manatiling tahimik at nakaupo ng maayos habang may klase. Pangatlo, makipagtulungan, tumulong at makisama sa mga gawaing grupo. Pang-apat, itaas ang kamay. Magtaas ng kamay bago magsalita o sumagot. At pang-lima, respeto. Maging magalang sa guro, kaklase, at ang lahat ng tao sa silid-aralan. Nakuha ba ang ating pamantayan, mga bata? Mahusay! Bago tayo magsimula, maaari niyo bang sabihin kung ano ang tinalakay natin kahapon? Sino sa inyong gustong sumagot? Hannah! Magaling! Ang ating tinalakay kahapon ay nailalarawan ng mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Kaya naman, ngayon magbibigay ako ng isang paganyak. Okay. Panuto, magpapakita ako ng mga picture na blurred o larawan na blurred at huhulaan ng mga mag-aaral kayo kung ito ba ay kalakal, turismo, o enerhiya. Nakuha ba, mga bata? Magaling! Unang larawan. Ano sa tingin ninyo ang larawan na ito? Hana, maaari ka bang sumagot? Magaling! Yan ang Chocolate Hills sa Bohol. Ano sa tingin ninyo ang larawan na ito? Maricar, maaari ka bang tumayo para sumagot?
Magaling! Ito ay turismo. Pangalawang larawan. Ano sa tingin ninyo ito? Ito ba ay kalakal, turismo, o enerhiya? Bench, maaari ka bang tumayo para sumagot? Magaling! Ito ay kalakal. Pangatlong picture o larawan. Ano sa tingin ninyo ito? Hana, maaari ka bang tumayo para sumagot? Magaling! Ito ay enerhiya. Magaling! Dahil nahulaan ninyo lahat ng aking larawan, may magbibigay ulit ako ng aktibidad. Okay, pangkalahatang panuto. Kayo, mga mag-aaral, ay hahatiin ko sa 3 grupo at bawat isa ay may iba't ibang gawain. Gagawin ninyo ang mga gawain sa loob ng 10 minuto. Nakuha nyo ba, mga bata? Okay, para sa unang pangkat na pinamamagatang, hanapin ang papel mo sa ekonomiya. Unang pangkat, magbibigay ako ng mga larawan at kategorya ng kalakal at produkto, turismo at enerhiya. Ilalagay ninyo ang mga larawan sa tamang kategorya nito. Nakuha ba unang pangkat? Magaling! Para sa pangalawang pangkat, ito ay pinamamagatang sagutin ang patlang, tuklasin ang pakinabang ng ating likas na yaman. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat pangungusap na ibibigay ko. Punan ang patlang ng tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa ibaba. Isulat lamang ang tamang salita sa bawat patlang. Nakuha ba, mga bata? Magaling! At para sa pangatlong pangkat na pinamamagatang, i-yarn mo ang tamang kapares. Panuto, tingnan ang mga larawan sa hanay A at hanay B. Pumili ng likas na yaman sa hanay A at hanapin ang tamang produktong nagmula rito sa hanay B. Gamit ang sinulid o yarn, i-connect ang magkapareha sa pamamagitan ng pag-unat nito at pag-ikot sa pin. Nakuha ba, pangkat 3? Magaling! Mayroon ba kayong ideya kung ano ang ating topic ngayong araw na ito? Okay, ang ating topic ngayon ay mga pakinabang ng pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Bago tayo magsimula, maaari nyo bang basahin ang ating mga layunin? Unang layunin, natutukoy ang mga pangunahing likas na yaman ng bansa sa pamamagitan ng i-yarn mo ang tamang kapares na activity. Pangalawang layunin, nakabubuo ng mga paraan sa wastong pangangalaga ng likas na yaman sa pamamagitan ng likas na yaman, alagaan at ingatan na para sa kinabukasan na activity. At naipapaliwanag kung paano nakaaambag ang yamang produkto, yamang turismo at yamang enerhiya sa pag-unlad ng kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Nakuha ba, mga bata? Ekonomiko. Ang salitang ekonomiko ay mas kilala sa salitang ekonomika sa wikang Filipino o economics sa wikang Ingles. Ito ay bahagi ng agham panlipunan na tumutukoy sa pamamahala upang magamit ng mabisa ang mga pinagkukunang yaman at matugunan ang sari-saring pangangailangan ng bawat tahanan, bahay kalakalan o pagawaan at maginang pamahalaan. Sa araling ito, mga bata, ay mapapaunlad ang inyong mga kaalaman ukol sa pakinabang pang-ekonomiko ng ating bansa.
na nagmumula sa ating mga likas na yaman. Gusto nyo bang malaman kung ano ang mga likas na yaman ng ating bansa? Okay, ito ay nahahati sa 3. Unang likas na yaman, pakinabang sa kalakal at produkto. Pangalawang likas na yaman, pakinabang sa turismo. At pangatlo, pakinabang sa enerhiya. Okay, magsisimula tayo sa pakinabang sa kalakal at produkto. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman, kung kaya ang mga Pilipino ay karaniwan ng umaasa rito upang matugunan ng kanyang mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, kasuotan, at tirahan. Maraming produkto ang nangangailangan ng mga yamang ito, mga bata. Ang likas na yaman ng bansa ay nakakatulong sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansa sapagkat, una, maraming produkto ang nanggagaling dito, gaya ng isda at iba pang lamang dagat at tubig, mga prutas, gulay at mga pang-agrikulturang produkto, mga troso, mga mineral, ginto, pilak at marami pang iba. Pangalawa, ang mga produktong ito ay nailuluwas din sa ibang bansa, mga bata. Pangatlo, nangangahulugang ito na karagdagang kita sa ating kabangyaman na napakahalagang sangkap sa pag-angat ng ating ekonomiya. Nakuha ba, mga bata? At pang-apat, nakasalalay sa paglago ng ekonomiya ang pag-unlad ng bansa. Narito ang ilan sa mga produktong nag-aangat ng ating ekonomiya. Una, palay mula sa gitnang Luzon. Nakikita nyo sa larawan na sagana ang Pilipinas sa palay. Pangalawa, magagandang uri ng mangga sa Guimaras, Iloilo. Ito ay sagana sa mga prutas din ang bansa. Pangatlo, strawberry mula sa Baguio. Sagana din tayo sa mga magaganda at matatamis na mga produkto. At marmol sa Romblon. Diba nahahalata din ninyo na ang marmol ay isa sa pinakamahalagang material na ating ginagamit araw-araw. At minahan ng ginto sa Paracale, Camarines Norte, Masbate, Baguio at marami pang lugar sa Pilipinas. Nakuha ba ang mga bata? Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalawak ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa larangan ng kalakalan. Ayon sa Pilipinas or ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA o dating kilala bilang National Statistics Office or NSO, ang pagluluwas ng produkto sa iba't ibang bansa ay nagpapasok sa ating kabangyaman ng malaking halaga ng dolyar. Okay, ito ay nakatutulong sa pag-angat ng ating ekonomiya. Nakuha ba, mga bata? Pinag-aaralan ang talahanayan sa ibaba na nagpapakita ng kabuuang datos ng estadistika ng produksyon ng mga pananim sa bansa. Maaari nyo bang tingnan ang Table 1, Crops, Value of Production, Philippines 2018 and 2024. Million pesos at current prices. Nakuha ba, mga bata? Tingnan nyo muna. Palay, corn, banana, coconut, mango, sugarcane, pineapple, cassava, and rubber. Ilan sa mga produktong nag-aangat ng ating ekonomiya ay ang palay mula sa gitnang Luzon, magagandang uri ng mangga sa Guimaras, Iloilo, strawberry mula sa Baguio, marmol mula sa Romblon, minahan ng ginto sa Paracale, Camarines Norte, Masbate, Baguio, at marami pang lugar sa bansa. Yun ang kalakal at produkto. Kaya naman, pumunta tayo sa pakinabang sa turismo. Maituturing na likas na yaman ng maraming lugar at tanawin sa bansa. Umaayon ba kayo doon, mga bata? Okay, magaling. Maituturing na likas na yaman ng maraming lugar sa tanawin sa bansa sapagkat ito ay malakas na atraksyon sa mga turista buhat sa mga karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa gaya ng mga dalampasigan, talon, ilog at kabundukan. Dinalayo rin ng mga turista ang mga makasisayang lugar sa bansa. Bunga nito, malaki ang iaambag ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya.
malaking dolyar ang naipapasok ng mga turista sa bansa. Narito ang ilan sa mga paboritong pook na pasyalan ng mga turista. Una sa listahan, Baguio City, na tinaguri ang summer capital of the Philippines dahil sa malamig nitong klima. Pangalawa, Tagaytay. Kilala rin sa taglay nitong malamig na simoy ng hangin at mula rito matatanaw ang Bulkang Taal. Pangatlo, beach resort sa Puerto Galera, Mindoro. Pang-apat, Chocolate Hills sa Bohol. Panglima, Napcan Beach sa El Nido, Palawan. Pang-anim, Tertiary, isa sa pinakamaliit na unggoy na kalimitang kasing laki lamang ng kamao. Makikita ito saan makikita ang tertiary, mga bata? Magiling, makikita ito sa Bohol. Pampito, Isla ng Boracay sa Aklan. Dinarayo ng mga turista dahil sa kulay puting buhangin ito. At panghuli, Tubataha Reef, Palawan. Pinamamahayan ng magagandang korales at ibang uri ng isda at lamang tubig. Yun lang sa turismo. At ngayon, dumako naman tayo sa pakinabang sa enerhiya. Ang mga likas na yaman ng bansa ay pinagkukunan din ng enerhiya, mga bata. Malaking tulong ito sa ating ekonomiya dahil hindi na natin kailangang umangkat pa ng maraming krudo at langis. Pinatatakbo ang mga planta ng kuryente sa pamamagitan ng puwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Caliraya at lakas ng hangin sa Bagui, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. Magaling. Nariyan rin ang geothermal power plant sa Tiwi, Albay na nagbibigay sa atin ng enerhiya pang-elektrisidad. Nakuha ba ang kinabang sa enerhiya, mga bata? Magaling! Kaya naman, susubukin ko ang inyong nalalaman sa pamamagitan ng aktibidad. Okay, na pinamamagitang likas na yaman, alagaan at ingatan para sa kinabukasan. Panuto, magpapakita ako ng mga larawan ng maling gawain sa pangangalaga ng likas na yaman ng bansa. Magtatawag ako ng random na mag-aaral upang ipaliwanag kung bakit mali ang gawain at ituro ang tamang paraan. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo at para makapagliwanag ng maayos. At pagkatapos ay magkakaroon ng ikling talakayan sa buong klase tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa likas na yaman at kung paano ito maisasabuhay sa pang-araw-araw. Unang larawan. Hana, maaari ka bang tumayo at sumagot? Magaling! Masama o hindi mabuti ang pagtatapon ng basura sa dagat dahil nakaapekto ito sa mga lamang dagat tulad ng isda, korales at iba pang lamang dagat. Pangalawa, ano ang nakikita nyo sa larawan? Magaling! Makikita sa larawan ang pagkakalbo ng bundok. Ano kaya as tingin nyo ang nangyayari dito? Magaling! Pagmimina! Hindi dapat nating abusuhin ang mga kabundukan. Pangatlo, ano ang nakikita nyo sa larawan? Okay, pagbubomba habang nangingisda. Bawal din ito dahil nakaapekto dito sa mga corals na namamalagi sa yamang dagat. Pang-apat, ano ang nakikita nyo sa larawan? Bench? Magaling! Nakikita natin sa larawan ang iba't ibang pagsaksak ng mga materyales na hindi dapat nating gawin, mga bata, dahil ito ay nakakasama at hindi ito dapat tularan. Okay ba, mga bata? Magaling! Dahil nasagutan nyo ng maayos ang ating
aplikasyon, magbibigay ako ng pagtataya. Okay, panuto. Basahin at pag-aralan ng mga sumusunod na tanong. Bilugan ng tamang sagot. Gawin nyo lamang ito sa loob ng 5 minuto. Ngayon, bago tayo magsilisan at bago matapos ang ating talakayan, magbibigay muna ako sa inyo ng takdang aralin. Panuto. Magpili ng isang likas na yaman o produktong kilala sa inyong baryo o lugar. Halimbawa nito ang mga ninyog, isda, palay, saging, kawayan, at ibang halamang gamot. Sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang napili mong likas na yaman o produkto? Ilarawan ito sa 2 o 3 pangungusap. Pangalawa, saan ito nakukuha o matatagpuan sa inyong lugar? Halimbawa nito ay taniman, ilog, dagat, bukit, kagubatan at iba pa. Ilarawan ito sa 2 o 3 pangungusap. Pangalawa, saan ito nakukuha o matatagpuan sa inyong lugar? Halimbawa nito ay taniman, ilog, dagat, bukid, kagubatan at iba pa. Pangatlo, paano ito nakatutulong sa kabuhayan ng mga tao sa inyong baryo? Ibigay ang hindi bababa sa 2 pakinabang pang-ekonomiko. Pang-apat, gumuhit o magdikit ng simpleng drawing o larawan ng inyong napiling yaman o produkto. Yun lamang po at maraming salamat. Ako nga pala si Binibining Diyos. Kaya naman, inaanyahanan ko ang lahat sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata!